wala pong iba, magmemensahe po, magbibigay ng mensahe sa atin sa umaga pong ito ang kanyang pong mahal na lingkod mula po sa FBCF ay La Union, Pastora Meli Sabian. Go ahead po, Pastor. Salamat. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Sabihin po natin sa ating katabi, good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na binigay mo sa amin upang makapakinig sa iyong banal na salita. Hayaan niyo, Panginoon, na buksan niyo ang spiritual na senses namin upang maunawaan po namin ang nais niyo na iparating sa bawat isa. Just continue to minister unto us. This we ask and pray in Jesus' name. Amen. Buksan po natin ang ating Bible sa aklat ng Isaiah chapter 48 verse 10. Ito po ang ating pag-aaralan sa oras na ito. Isaiah chapter 48 verse 10. Behold, I have refined you, but not as silver. I have tried you in the furnace of affliction. Sa Tagalog, dinalisay kita, ngunit hindi tulad ng pilak, sinubok kita sa horno ng kapighatian. Ito po ang pag-aaralan natin. Ano po ang nais ng Panginoon na iparating sa atin bilang alam ko po na tayo pong lahat ay nanampalataya na sa Panginoon. At nais ng Panginoon dito sa verse na ating nabasa, ay nais ng Panginoon na tayo po ay dadaan sa proseso. Kaya pamagatan po natin ang ating aralin sa oras na ito, the process of refining a believers. Proseso kung paano po tayo i-refine ng Panginoon bilang nanampalataya. Pero sabi po dyan, I have refined you, though not as silver. Ano bang sinasabi sa silver? Ito po yung halimbawa po natin kung paano ginagawa kasi ang silver, o mga bagay-bagay, mga bakal, gano'n. Alam ko po na nakakita na kayo ng mga nagpapanday. Yung nasa labas tayo, yung mga sinaunang gawa, paggawa ng mga bolo, mga itak, mga bagay-bagay na ginagamit sa harden. Tawag po sa kanila yung nagpapanday. Sa English ay blacksmith man. Ito yung nagpapanday, siyempre kumukuha siya ng special na bakal. Hindi basta bakal ang kinukuha. Yung, anong tawag doon? Metal to be molded. Kukuha po sila ng special na metal. At minumuld po yan. At dinadaan sa furnace of fire, sa apoy, para lumambot, para makuha nila yung tamang plano nila na magawa. Kagaya ng, halimbawa, itak na lang po. Concentrate natin sa paggawa ng itak o bolo. Yung blacksmith man, yung nagpapanday, kumukuha po siya ng magandang klase ng metal, pagkatapos dinadaan po sa apoy para lumambot. At gumagamit po siya ng sledgehammer. Tawag po dito ay maso. Minamaso yung metal para mahulma ayon sa kanyang nais. At dinadala po yung tinatawag na anvil, yung flat iron, upang doon pukpukin hanggang sa makuha niya yung tamang hugis na nais niyang gawing itak. Pagkatapos na nagawa yon, dinadaan po sa grinder o kaya sa water oil upang sa ganun ay tumibay po yung itak. Yung binibili natin, ginagamit natin kutsilyo, di ba? Para maganda po ang itsura. Ganyan po ang paggawa nila yung mga, kung nakikita nyo,
kita nyo yung nagpapantay. Kasi yung lolo ko, nakikita mo paano niya ginagawa yung sinaunang. Ngayon kasi maraming mga gamit na ginagamit ngayon. Ganun po yung mga ginagawa nila. Pero sabi niya dito, I have refined you but not as silver. Ano po ang gagawin ng Panginoon sa atin? So, yung blacksmith man signify God. Siya po ay pinili niya ang bawat isa sa ating special. Special po tayo na nilikha ng Diyos. At nais ng Panginoon na mahulma tayo ayon sa kanyang kalooban. At pinili niya ang bawat isa sa ating, hindi man tayo magkakilala, pero ikaw at ako ay pinili ng Panginoon. Diba sabi niya sa mga salita ng Diyos na ating previous na ating napapag-aralan, you have not chosen me, but I have chosen you. Pinili po tayo ng Panginoon. At hindi lang tayo pinili, nais ng Panginoon na hulma-hulma tayo ayon sa kanyang kalooban. Yung nais ng Panginoon. Kaya tayo po na pinili niya upang maproseso yung nais ng Panginoon sa atin, dadaan po tayo sa apoy. Anong apoy dito? Trials. Mga pagsubok po na darating po sa ating buhay. Kung nakikita nyo, kung makikita natin at kung tayo kaya yung metal na yun na dadaan sa furnace of fire, siyempre masakit, di ba? Kaya kung darating ang mga pagsubok sa ating buhay, marami tayong katanungan, bakit ganito ang dumarating sa aking buhay? Mga trials, mga iba't iba po ang nararanasan ng bawat isa sa atin. Kahit na tayo po ay nananampalataya, hindi po yung ibig sabihin, pag believer ka na bed of roses na, di ba? Parang kung naniniwala na ka sa Panginoon, parang napakaganda na pag-born again. Hindi po. Kasi kung roses, tignan mo, may tinik pa rin yun. Diba? Kaya ganyan po ang bilang nanampalataya. Marami po tayong pagdadaanan. Alam ko ang bawat sa atin, nasa labas po tayo, alam ko na naniniwala tayo sa Panginoon, pero pinahintulot ng Panginoon ang mga pagsubok upang mahulma tayo ayon sa looban ng Panginoon. May isang awitin na yung sinasabi nyo, mold me, melt me, and use me. Kung ikaw kaya yung mamimelt, mamuwal, masakit po yun. Di ba? Mamelt ka, parang kandila na talagang hanggang talagang wala na. Ano po ang nais ng Panginoon doon? Nais ng Panginoon na tayo po ay magpakumbaba sa harapan ng Diyos. At ginagamit ng Panginoon ang kanyang salita. Ito po yung salita niya, yung sledgehammer. Hindi lang martilyo ang salita ng Diyos, maso. Talagang napakasakit kung pakinggan natin. Pero yun po ang nais ng Panginoon na mapakinggan natin ang salita ng Diyos, mahulma tayo ayon sa kanyang nais. Mamuhay po tayo sa katuwiran. Kaya yung nabanggit nga natin kanina kung paggawa ng bolo, dadaan siya sa sledgehammer, maso, yan po yung salita ng Diyos. At pag napapakinggan po natin ang salita ng Diyos, masakit, nasasaktan po tayo. Pero yan po ang nais ng Panginoon para yung nais niya lamang ang makita po sa ating buhay bilang mananampalataya. Kaya po ginagamit niya pati government para i-check po tayo. Pinapahintulutan ng mga trials, mga pagsubok po na dumarating sa ating buhay para nangungusap ang Panginoon sa atin. At ang ginagamit niya, yung nabanggit ko kanina, inilalagay po sa anvil, yung flat iron na makapal yun, yung metal para pukpukin po yun. Ito mang-represent ng church. The church, yun po, ginagamit ng Panginoon ang mga leaders, mga pastor para ipahayag ang kanyang salita sa mga tao na nais makinig ng salita ng Diyos. Pag napakinggan nila, mahulma sila ayon sa nais ng Panginoon.
At hindi lang yun, dadaan yun, yung nabanggit ko kanina, yung bolo, dadaan sa grinder at sa water oil. Bakit? Nais ng Panginoon na mapatatag po tayo, tumatag yung ating pananampalataya. Yun po ang nais ng Panginoon. Kung kaya sabi niya dito, I have tried you in the furnace of affliction. Affliction, yung mga kapighatian na ating nararanasan. Hindi dahil nandyan kayo sa loob o dito sa labas. Parehas yan. Marami tayong mararanasan. Iba't iba po ang nararanasan ang bawat nanampalataya. Bakit? Gusto ng Panginoon na yung kalooban niya ang makita po sa bawat nanampalataya sa Panginoon. So, the Word of God is powerful. Yan ang sinasabi ng Panginoon. The Word of God is powerful. It's sharper than the two-edged sword. Talagang ma-sharp yan, talagang matalim ang salita ng Diyos. At hindi lang martilyo, sabi ko nga, maso. Talagang tumatagos po sa ating puso at isipan. Kaya po yung salita ng Diyos na ating napapakinggan, hindi basta-basta yan. Talagang nais ng Panginoon na pumasok sa ating puso't isipan at ipamuhay po ang salita ng Diyos. Kaya mga kapatid namin dyan, nais ng Panginoon na ang kanyang salita ay talagang ipapuso po natin yan. Pag pinapakinggan natin, yan po ang mag-encourage, magpatibay po sa ating pananampalataya na magpatuloy po na maglingkod sa Panginoon. Kahit ano po ang ating nararanasan na mga pagsubok, hindi po tayo, kung yung metal nga hindi nagko-complain, pero ang mga tao, pag na marami ng pagsubok, nagko-complain po tayo sa ginagawa ng Panginoon sa ating buhay dahil hindi po natin nauunawaan. Ngayon po, pinahihintulot po ng Panginoon ang mga pagsubok, mga trials, mga testing sa buhay upang tayo po ay mahubog ayon sa kalooban ng Panginoon. Ito po ginagamit ng Diyos ang instrument, tayong mga leaders, mga pastors para itama ang mali kasi po sa ating buhay, marami po tayong kakulangan at ginagamit po ng Panginoon ang church na tayo po ay umattend ng Sunday service, mga Sunday school, Bible studies, prayer meeting, yun po, nakakaligtaan natin. So, pinapahintulot ng Panginoon ng mga ganitong bagay sa ating buhay upang mapakinggan po natin ang kanyang salita. Isa sa inyo, nagtitestimonyo, praise God, nandito ako sa loob. Dahil kung nasa labas ako, hindi po ako makapakinig ng salita ng Diyos. So, praise the Lord, ginagamit ng Panginoon ang instrument upang maabot po kayo dyan. Kahit saan po tayo, maabot po tayo ng salita ng Diyos. Itong water oil, to encourage us. Kung yung water oil, yung grinder, ginagamit upang mapatibay po yung gamit. Ganyan po ang nais ng Panginoon upang mapatibay, mapatatag po ang ating pananampalataya. Patuloy po tayo na maglingkod sa Panginoon. At dito po tinuturuan po tayo kung bakit ipinapahintulot ang mga pagsubok upang tayo po ay mag-endure. Endurance po. Yun po ang nais ng Panginoon, isa na attitude natin to endure hardship. Kasi walang endurance, hindi po tayo. Yung sabi nga sa salita, kung walang tiyaga, walang linaga, di ba? Kaya yung paglilingkod po natin sa Panginoon, there is endurance. But we rejoice also in trials. Kagaya nga ni Jesus, di ba? Yan si Jesus ang example natin. Kahit ano po naranasan niya dito sa mundo hanggang sa cross, ni-enjoy niya dahil sa pag-obey niya sa kalooban ng Panginoon. At pinapahintulot po ng Panginoon itong mga suffering upang tayo po ay ma-refine. Yung sabi niya, I have refined you. Ma-refine tayo, mapadalisan, ma-purify, malinisan upang maging Christ-like, sabi nga ng salita ng Diyos.
Ayun po ang gagawin ng Panginoon. If tayo po, kung hinaharap po natin ang iba't ibang suffering, hanapin lang natin ang Panginoon. Seek God and His refining work in your life. Ang ginagawa ng Panginoon ngayon sa atin, kung ba't nandyan kayo, God wants us to refine. Ma-refine po tayo. Mahulma tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. Para manatili po tayo, kahit anong mangyari, manatili po tayo sa ating pananampalataya hanggang sa pagdating ng Panginoon. Ang second step po dito, yung first step lang yun, mababasa po natin sa Revelation, chapter 3, verse 19. Alam yung mga gamit, nasisira din. May kagaya ng yung bolo, hindi na matibay. Siyempre, ibabalik na naman. Babalik na naman sa horno ng apoy, sa furnace of fire. Uulitin na naman yung proseso upang gumanda yung itak na magagamit. Diba? Hahasahin yan. Ganun din po ang gagawin ng Panginoon sa atin. Kasi bilang mananampalataya, marami po tayong kahinaan, marami tayong pagkukulang. Kaya ang Panginoon, sabi niya rito sa Revelation chapter 3 verse 19, those whom I love, I rebuke and discipline, so be earnest and repent. Mahal po tayo ng Panginoon. Baka akala natin, walang nagmamahal sa atin dahil puro na lang mga problema, mga trials ang dumarating sa ating buhay. Mahal po ng Panginoon ang bawat sa atin. Sabihin mo nga sa iyong katabi, Jesus loves you. Sabihin mo sa iyong katabi, Jesus loves you. Jesus loves you. Yes, mahal po tayo ng Panginoon. Those whom I love, I rebuke. And other translation, rebuke, correct. Iko-correct tayo. O reprove. Yun po. Mahal po tayo ng Panginoon. Kung tayo nire-rebuke, baka kala natin walang namamahal dahil puro na lang rebuke niya. Puro na lang correction. Puro na lang mali. Hindi po. Mahal po tayo ng Panginoon. Those whom I love, I rebuke and discipline. Sabi niya. Discipline, kung ang ibang translation nag-discipline sa Tagalog kasi, ang lahat na aking iniibig ay sinasaway at disiplina. Sabi niya, ikaw nga'y magsikap at magsisi. Sinasabi sa dinidisiplina, pinaparusahan, pinapalo. Kung ang mga anak, hindi sila nakikinig, pinapalo, di ba? Ganun din po sa atin. Ano bang pagpalo ng Panginoon? Yan po, pinapalo po tayo ng Panginoon. Ginagamit po ang government para i-correct po tayo, di ba? Kaya andyan po kayo para ma-correct ang bawat isa, pagkukulang. Kasi marami po tayong pagkukulang bilang tao, nais po ng Panginoon na magbalik loob tayo sa Panginoon. Be earnest and repent. Alam ko po, nang nasa labas tayo, kilala din po natin ng Diyos, naniniwala din tayo na may Diyos, pero sa ating pagkukulang, ayan, ginagamit ng Panginoon ang mga bagay, ways, means para i-disiplina tayo. Ganon, at nais ng Panginoon na bakit ipinahintulot ang mga bagay na ito para po tayo ay magsisi po sa ating mga kasalanan. Ba? Kung sabi ko nga, yung nagpapanday para maayos yung yung pinanday niya, ibabalik niya ulit. Ganyan po ang Panginoon. Ikukorek niya tayo dahil mahal niya po tayo. Dinidisiplina, pinapalo po tayo, pinagsasabihan sa kanyang mga salita. Bakit? Nais po ng Panginoon, ang bawat isa sa atin ay talagang tunay na nagbalik loob sa Panginoon. At talagang magsisi po. Yan po ang purpose, to bring people back to Him, magbalik loob sa Diyos. Alam po natin, marami po tayong kahinaan na humina po yung devotion na natin sa Panginoon. Yung ugali po natin na walang pakialam. Ayan, nais po namin i-correct yung caring attitude po natin sa mga tao. Pero nais ng Panginoon na
maituwid ang mga bagay na pagkukulang po natin sa Diyos. He uses loving discipline. Yung pagdisiplina ng Panginoon, mahal po tayo ng Panginoon. Kaya kailangan na tayo po ay magpakumbaba. Agapin po natin na mayroon po tayong pagkulangan. So be earnest and repent, sabi nga dyan. Kaya sabi niya, sa ating paglingkod sa Panginoon, re-restore po natin kung maraming mga nanampalataya na sa inyo sa labas bago siya pumasok dyan. Na marami pong nagtestimonyo na humingi na ang mga pananampalataya. Ngayon po, ibalik po natin yung dating paglilingkod po natin sa Diyos, pagpupuri sa Kanya, pag-aaral ng salita ng Diyos, na siya naman na pagkain ng ating spiritual na pangangatawan. At ma-restore po yung talagang pagmamahal nating maglingkod sa Diyos. At nais po natin ng Diyos na mahasa po tayo sa Kanyang mga salita. Kaya magpasalamat po tayo sa Diyos. Ginagamit niya itong jail ministry upang maabot po kayo. Kaya itong po salita ng Diyos, siya po yung talagang nagbibigay ng encouragement sa atin sa kabila po ng mga pagsubok na dumarating po sa ating buhay. Alam ko po na iba't iba po ang mga kaso, mga problema, mga trials po nararanasan ng bawat isa. Pero ito po ay ginagamit ng Panginoon upang tayo po ay bumalik sa Kanya. Magpakumbaba, tanggapin po natin at ilagak po natin sa Kanya at alam ko na sasagutin din po nga ang Panginoon ating mga panalangin. Amen po ba? So tayo po ay patuloy po na kumapit lang po sa Panginoon. Mga bagay-bagay na pinapahintulot ng Panginoon, ng mga pagsubok lang niya, lilipas din po yan. Dahil yan po ang ways ng Panginoon to refine us. The process of refining us, ginagamit ng Panginoon ang mga pagsubok, mga iba't iba po na testing po sa ating buhay. Yan po. So tayo po ay manalangin. Maraming salamat Panginoon sa mga salita mo na aming napag-aralan sa umagang ito. Nais po namin na kayo po ang patuloy na mangusap sa bawat isa sa pamagitan ng banal niyong Espiritu Santo. Give revelation to each one sa mga nakapakinig, Panginoon. Aming dalangin at tinatar sa inyo ang mga kapatiran dito sa Manday Family Dorm, Aclanes District Jail, Tigaon District Jail, Santa Rosa City Jail, at maging sa Paniki Municipal Jail. Maraming salamat po sa lahat man ng dumalo sa Zoom Bible Study. Continue to minister unto us. Ano man po ang hindi nawaan sa mga salita mo, aming dinalangin na kayo po ang magbigay ng pagkaunawa. Maraming salamat. Just continue to bless this jail ministry. Bless this one of God. We give you all the honor and thanksgiving. This we ask and pray in Jesus' name. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat.